Sa kasalukuyan, ang crypto market po ay nakaranas ng isa sa pinakamalalang liquidation events nitong nakaraang buwan, kung saan ay meron pong kabuang halagang $1.19 billion. Ang pangunahing dahilan po nito ay ang biglaang pagbagsak ng presyo ng mga pangunahing cryptocurrency gaya po ni Bitcoin, Ethereum at XRP. Sa kabila po ng potensyal na mga whale accumulation, marami pong traders ang nawalan ng malaking halaga. Partikular na po ang mga nakabukas ng kanilang long positions na hindi po nakaligtas sa matinding paggalaw ng market. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa katanungan kung paano po naging sanhi ng problema ang leverage. Ayan, ang liquidation po sa crypto market ay karaniwang nangyayari kapag ang presyo ng isang asset ay gumalaw ng malayo sa tinatawag na liquidation price ng isang leverage position. Ang leverage trading ay isa pong paraan ng pagtitrade kung saan ay ginagamit ng trader ang hiniram na kapital upang palakihin ang kanilang position. Gayunpaman, kapag bumagsak po ang presyo, mabilis na nauubos ang kanilang collateral at napipilitan po ang mga platform na isara ang kanilang mga position. Ayon po sa datos, 377 traders ang direktang naapektuhan ng liquidation na ito. Malaking bahagi po ng $1.19 billion na liquidation ay nagmula kay Bitcoin. Ayan, $250 million. At kay Ethereum naman ay $186 million. At ngunit nadamay din ang iba pang mga altcoins katulad po nila XRP, Solana at saka si Cardano. Ngayon ay ano po ang papel ni Bitcoin sa pagbagsak ng crypto market? Bilang pangunahing cryptocurrency, madalas po na nagiging barometer ng buong crypto market itong si Bitcoin. Kapag ito po ay bumagsak, karaniwang sinusundan po ito ng pagbaba ng presyo ng iba pang mga crypto assets. Si Bitcoin ay bumagsak po ng higit 4.76% nitong nakaraang 24 oras mula po sa dating presyo nito na higit $108,000 patungo sa presyong $95,587.68. Si Ethereum at saka XRP at Solana naman ay nagpakita rin ng katulad na pagbaba. Ang chain reaction na ito ay dulot po ng interconnected nature ng crypto ecosystem. Isa pang dahilan ng biglaang pagbagsak ay ang announcement po mula sa Federal Reserve sa US tungkol sa isang 0.25% interest rate cut. Kasama po nito ang komento ni Federal Reserve Chairman Jerome Powell na nagpahayag ng negatibong pananaw kay Bitcoin bilang isang strategic reserve asset. Ang mga balitang ito ay nagdulot po ng takot at panic selling sa market. Ngayon ay ano po ang nangyayari naman sa whale activity? Yan, bagaman ay marami pong retail traders ang nawalan, may ibang bahagi ng market na tila sinasamantala ang sitwasyon kung saan ay yan po ang tinatawag na mga crypto whales. Ayon sa mga eksperto, ang mga malalaking investor na ito ay bumili po ng higit sa $1 billion na halaga ni Bitcoin sa gitna po ng dip. Isa sa mga pinakamalaking bumili ay ang Mara Holdings, kung saan ay nagdagdag po sila ng 15,574 na Bitcoin sa kanilang portfolio. Ang ganito pong uri ng accumulation ay posibleng magbigay ng suporta sa presyo ni Bitcoin at mag-trigger po ng market recovery sa mga susunod na araw. Ngayon ay ano naman po ang hinaharap ng crypto market? Sa ngayon, ang direksyon po ng market ay nananatiling hindi tiyak. Ang liquidation na ito ay nagpapakita po ng kahinaan ng market, partikular na sa mga over-leveraged na traders. Gayunpaman, kung magpapatuloy po ang whale accumulation, posibleng makita po natin ang isang recovery sa presyo ni Bitcoin at maging iba pang mga altcoins. Ang mga ganitong pagkakataon ay nag-aalok po ng leksyon para sa mga traders na maging maingat sa paggamit ng leverage. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, bilang isang Pinoy crypto trader o investor, ang liquidation po na ito ay isang paalala sa kahalagahan ng risk management.
Sa leverage trading, mataas po ang posibilidad na ng malalaking kita, ngunit may katumbas din itong mataas na panganib o risk. Kung hindi po tayo maingat, maaring mabilis na maubos ang ating puhunan. Kaya mahalaga po na maglaan lamang po tayo ng kapital na kaya nating mawala at iwasang mag-over leverage. Dagdag pa rito, ang ganitong sitwasyon ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng diversification. Sa halip na ilagay po natin ang lahat ng ating puhunan sa iisang crypto asset, subukan po nating mag-invest sa iba't ibang uri ng cryptocurrencies o asset classes upang mabawasan ang epekto ng market volatility. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang nangyayari pong crypto liquidation ay isang malinaw na halimbawa kung paano po nakakaepekto ang macroeconomic events gaya po ng desisyon ng Federal Reserve sa buong crypto ecosystem. Para sa mga baguhan, ito po ay isang leksyon na dapat maging maingat sa pagpasok sa market ng crypto. Sa kabila po ng potensyal na kita, hindi maiiwasan ang matinding volatility na maaari pong magdulot ng malalaking pagkalugi. Para sa mga seasoned traders naman, ito ay isang oportunidad upang pag-aralan ang market at hanapin ang tamang timing para sa susunod na galaw. Ang aktibidad naman ng mga whales ay maaari pong magbigay ng senyales kung kailan po maaring magsimula ang susunod na market recovery. Ayan, sa kabuuan ay ang crypto market ay isa po itong dynamic at hindi po matatag na espasyo. Sa bawat pagtaas at pagbaba, mahalaga pong manatiling kalmado at maging maalam sa mga nangyayari. Ang liquidation po na ito ay maaring magdulot ng pansamantalang pagkawala, ngunit maaari na rin pong magdala ng mga oportunidad para sa mga handang mag-strategize at mag-adjust sa pabago-bagong takbo ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.